Ikinalulungkot ko pong sabihin ang idolo ng karamihan na si Renz Abando ay hindi na po makakalaro buong season dahil alam nyo ba na pagkatapos ng kanyang hard fall na diagnose siya at nagkaroon po siya ng fracture sa vertebrae number 3 at 4, inaasahan na mawawala siya sa loob ng mataas na panahon. Bali natulak raw kasi si Renz ni Chinano na ako sa bewang. Goodbye Renz Abando. Second update, Christian David nagiging prospect na po ngayon para palaruin sa TNT dahil kailangan daw nila ang isang tall shooting guard. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Halos buong Filipino basketball community ay nalulungkot sa nangyari kay Renz Abando. Ganito po yon. Sa 4 minutes na lang natira sa second quarter sa isang rebound attempt, ang high flyer na si Renz lumipad at mukhang natulak nga siya ng konti sa rebound play na yon kaya hindi niya nasungkit ang bola patungo sa basket. Kaya naman sa sobrang taas ng talon ni Renz at hindi magandang posisyon niya sa ere, masamang-masama ang bagsak niya. Ayon sa kanyang doktor, si Renz Abando po ay nagkaroon ng fracture sa kanyang vertebrae number 3 and 4. Inaasahan din na mawawala siya sa loob ng mahabang panahon. Ito talaga minsan ang disadvantage kapag high flyer ka, kapag mataas ang talon at hindi magandang posisyon sa ere. Masama ang bagsak at kapag masama ang bagsak, masama rin ang tama nito sa katawan. Marami din na nakapansin na sa katawang yang ni Renz, balingkinitan, talaga madaling magkabali-bali ang buto. Kaya nga sinasabi ng kanyang coach na magpataba ka naman ng konti para hindi masyadong madaling matumba. Well, kapag nagkalaman si Renz, sigurado ako na hindi na siya magiging komportable. Sa ganyang katawan ni Renz, komportable siya mga kuys. And actually, sinubukan na niya magpa-bulk up. Kaso parang yan lang talagang nakayanan. Ngayon na mawawala na si Renz, inaasahan na mas lalala pa ang record ng Anyang KGC. Alam nyo ba, ng Anyang KGC ngayon ay nasa ika-7 spot na dati second seeded yan sila. Pero ngayon, ang dami nagtatanong ng mga Pinoy fans kung bakit nagkaganito ang record nila. Aminado naman din ang management na medyo may problema sila ngayon sa core at kinapos din konti sa tao. Kasi nga sa pagkakaalam ko, may dalawang umalis at nagpuntang North Korea para gawing sundalo. Marami pong humihiling na pagdarasal para sa agad na pagaling ni Renz. Sana naman, agad na siyang makarecover. Kasi alam ko sa mga Pinoy, parang si Renz lang naman ang dahilan kaya sumubaybay ang mga kababayan natin sa KBL. Kapag wala si Renz, nakakalungkot naman ang KBL. Bago ma-injury si Renz, siya po ay nagkaka-average ng 18 to 19 PPG kung di ako nagkakamali. At pangalawa po siya sa MVP contention. Dahil nga si Renz ay na-fracture, ibig sabihin, mawawala na rin siya para sa KBL's MVP race. Tara, next update tayo. Christian David mga kuys ay plano palang kunin ng TNT dahil alam nyo, kinulang sa tawang tropa ngayon. Sa pagkakaalam ko, mukhang satisfying naman ang performance niya, diba? Tsaka si David isang tall guard, napaka-shooter pa. Sa height niyang 6'6", tama? Napakabilis gumalaw na parang isang 5'9" na gwardiya sa kanyang speed. Naniniwala ako na handang pakawalan ng Blackwater ito. Kapalit ang isang guard at isang future pick. Base sa source, parang si Brian Hiruela ata ang isa sa mga subject ng trade na to. Di ba nabalitaan nyo na si Baser ang pinakawalan na nila? Kaya pala, dahil meron silang kukunin na guard mula sa TNT. Fair trade ba? Kung hindi, i-revise ng TNT ang package na to. Tsaka ito si Christian David, yung playing style niya, para siyang si Calvin of Tana konti. Parang medyo parehas gumalaw. Sana naman dahil matangkad si David, wag nilang ibahin ang kanyang posisyon kung tall guard, tall guard. Baka kasi gawing sentro nila yan. Alam mo naman, sa pagkakaalam ko din maraming nag-aabang na pakawalan or bumigay ang bossing kay David kasi marami din daw ang nag-aabang sa rookie na yan. Kaya kung ako sa TNT, magmadali na kayo. Kasi isa sa mga topic na pinag-aagawan nila, tiyak medyo mataas din ang value. Sa palagay ko rin, mukhang bagay naman si David sa TNT. Judging sa kung paano siya maglaro, swak siya sa chemistry nila. Hindi lang ako sigurado kung mabilis makapag-adjust ang rookie na to. Time by time, dahil bata pa naman siya, mas matututo siya dyan sa TNT. Sa naalala ko, ganun din si Oftana nung una siyang sumabak sa TNT core, nangangapa at matagal pang naka-adjust. Ang napansin ko lang kay David, manipis ang katawan at hindi pa masyadong sanay sa PBA style na laro. Di ba si Christian David, laking US? Ang alam ko, halos 50% from the field galing ang kanyang puntos, kaya ako nasabi na bagay siya sa TNT. Hindi rin siya masyadong nakikipag-power play under the basket kasi nga pang sniper yung datingan niya. Ano pang hinintay ng TNT? Larga na yan si Christian David.